Nakakairita. Kainis. Assalamualaikum. Kararating ko lang. Hindi ako nakapag-video kanina kasi hindi ako nakapag-video kanina kasi nasa ano ko, nasa motor. Kaya alhamdulillah, napagod ako. Dapat kanina pa ako nag-video, kanina mga 2 PM. So, mag-grocery dapat ako today, kaso hindi ko nakapag-grocery kasi nga wala akong pera. Binayad ko yung pera ko nga sa review. So, inaantay ko yung hati kasi kami ng ate ko. So, inaantay ko yung padala niya sa akin sa GCash bago ako mag-grocery. Tagal pa sa huli. Sana pa sa 20. So, wala pa. Nakakatakot yung ni Kuyang Move It, yung motor niya. Kasi, yung mga lumang motor, tapos kunti lang yung uupuan mo. Yung hindi mo maupuan lahat. Kaya, nakakatakot kasi parang isang ganun lang niya. Feeling ko mahuhulog ako. Buti na lang. Ang maganda dun yun sa mga dating motor. Ano siya? Maluwang. So, hindi kayo masyadong dikit ni Kuya. Hindi yung mga motor ngayon, yung mga Mio. Mio ba yun? Yung dating motor. Yung mga motor this generation na maliit. So, pag nag-angkas ka, pag may pa siya, box pa siya sa likod, dikit na dikit kayo. Kaya parang hindi maayos. So, yun sa kanya, okay lang. Dami ko rin ng pasyente sa amin. Tapos mali pa yung na-charge ko. Tapos yung iba, daming pasyente nagagalit, yung lagi nagmamadali. Kahit kararating lang nila doon. Tapos gusto nila, sila na mauna. Yung mga ganong bagay. Kaya parang kahit may number, kahit may queuing kayo, parang walang silbi. Kasi parang nagagalit sila. Gusto nila mauna agad, lalo na pag senior. Inuuna naman sila, kaso pag maraming senior, gusto nila yung nahuhuli, yung kararating lang, gusto nila dahil senior sila na agad, diba? So minsan nakakairita, pero wala tayong magagawa kasi nga pasyente sila eh. Bukas pasok ko 7 to 3, 7 AM to 3 PM. Dapat today 7 to 3 din ako, kaso yung kasama ko may problema, may sakit kasi nga buntis. So nagpa-check siya. So nagsabi na kung pwede akong pumasok ng 6. So ang pasok ko 3 naging 6 to 2 PM. Okay naman kasi maagang, mas gusto ko yung maaga ka papasok kasi maaga ka din uuwi. Pag hindi ka, parang pag wala kang extension. So pag maaga kang uuwi, marami kang magagawa. Imagine mo, nag-start ako mag-edit ng alas 5 PM. Tapos na ako mga 10. Kasi may copyright. Nilagyan kong music. Hindi ko alam na may copyright pala. So, may copyright siya. So, inedit ko ulit. Tas, ang tagal mag-load. Tas, nung ipopost ko na, umabot ng 30 minutes. Ang tagal. Yung kasama ko sa work, kagabi, after ko mag-video, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, give up na daw siya sa trabaho. Yung kasi namin, yung sa work namin, may stages kasi. Pag bago ka pa lang, stage 1, stage 2. So ako, nasa na ako, stage 3 pa lang. So siya, stage 1 siya. Ay hindi, stage 4 na ako. So siya, stage 2 pa lang siya kasi bago pa lang siya mga 1 month pa lang siya dun. So ang dami nang ginagawa, ang dami ng specimen na nire-receive, tapos nag-release pa siya ng result. So every after na duty, nagra-run siya sa akin. Napagod na daw siya, give up na daw siya. Sabi ko, ganun din ako nung dati, nung una. Lagi ako nagre-reklamo sa kasama ko dun, hindi worth it yung yung sahod, yung mga ganung bagay. Kasi kung tulad ng sahod namin, minimum. Tapos nag-extend pa daw siya ng 3 hours kasi walang kasama yung kasama namin. So pagdating niya daw sa bahay, mga 9:30 na. Kasi dito kami sa San Juan, di ba? Tapos ang bahay nila sa Cainta. So sobrang walang masakin. Tapos pila-pila. Kaya pagdating siya lang sa bahay 9:30. Kaya pagod na pagod siya. Imagine mo yun, travel mo 4 hours. Tapos pagpapasok siya ng 7 PM. Pagpapasok siya ng 7 AM,
4 a.m. lumalabas na siya ng bahay nila sa Kainta. Kasi nga sobrang tagal ng biyahe. Sinabihan ko naman na lumipat na sila dito sa San Juan or dito sa Manila kasi nandito rin nag-work yung brother niya. Kaso gusto pa daw nila matapos yung November kasi may bayad pa sila dun, sayang daw. Naghanap na siguro sila ng titirhan. Nag-offer naman ako, sabi ko kung gusto niya dito sa amin, dito sa parang compound. Kaso mahal dito kasi, mahal dito. Mga 25k ata yung rent nila dito, hindi pa kasama yung ilaw, tsaka water. 25k, tatlong floor, may garage, tas sa second floor, CR tsaka kusina, tas may sala. Tapos dito sa third floor, 2 kwarto. So, 25k siya, tas may security guard pa. Ako kasi naka-electric fan lang ako. So, yung aircon nila, kasi nag-aircon ko kasi may baby. So, yung aircon nila, maabot ng 5k, 6k. Tas yung internet, ako nagbabayad ng internet. Yun lang, ambag ko dito. Tas yung pagkain sa kanila na. Kaya lobat ako, 15%. Kaya nung mag-work ako dito, sobrang nakatipid ako. Sana ako magdo-dorm ako, kaso sabi ng sister ko, dito na ako sa kanila kasi nga mas makakatipid ako. Kaya ngayon, ang gastos ko lang yung pamasahe ko, tapos yung pagkain ko doon, minsan kumakain ako, minsan hindi na. Pag nag-12 hours ako, kumakain ako doon. Pag hindi, 8 hours lang. Dito na ako sa bahay kumain. Ganito, 2 p.m. ako dumarating. Tapos dito na ako magla-lunch. Kasi doon kasi mga snack, mga biskuit, mga ganung pagkain. Mag-ano pala kami. Nag-exam kami doon sa isang subject, nag-exam kami. Hindi ko pa siya natatapos. Yung iba, sinagutan ko na sa hospital kasi para dito sa bahay kung tinilang gagawin ko. Tapos nag-send na rin ng mga PDF at saka mga reviewers yung in-enrollan ko na review center online. So, mamaya, isi-save ko sila lahat. Tapos, ipapadala ko sa kapatid ko kasi nga hati kami ng bayad. So, umiiyak yung pamangkin ko. Nagising na ata. I-estimate ko lang yung oras ko pag 8 hours yun ang pasok ko. Siguro magre-review ako ng mga 3 hours. Pag 12 hours yung pasok ko, magre-review ako ng 2 hours. Tapos pag wala akong pasok, 4 hours. Umiiyak yung pamangkin ko. Yun siguro ang gagawin ko. Nagsasagot-sagot din ako ng sa civil service. Ay, malapit na, 19. Fine na ako. I'm back. Hindi na ako nakapag-video kasi nga naghihis ako. Tapos pinansilan ko yung assignment namin kanina. Titingnan ko kung may ulam. Gutom na ako Walang ulam. Okay lang, may kanin naman. So magluluto lang ako tingnan ko kung may itlog. Syempre, walang itlog. Siguro pansit canton. Wala ako sa taas. Nakagutom. Hindi pa ako kumakain ng rice from
Kaninang baba natin to. From kaninang pumasok ako. Hindi ko kumain ng rice. Ngayon pa lang. So, kain tayo. Bismillah. Daming kanin. Hala ko konti lang kanin ko. Ang dami pala. Bukas, uwi ako na alas 3. So, baka hindi ako mag-angkas. Kasi yung kasama ko, nag-jeep siya. So, sabi niya, para daw matuto akong mag-jeep, sama daw ako sa kanya bukas. Sana lang di ko tanga rin. Mura na kasi pag-jeep, 13 pesos. Pero maglalakad ka. Yun nga, tamad ako maglakad. So, kung di ko tama rin, baka mag-jeep ako. Pagbibideo sana ako kanina. Kaso hindi ako makapag-video kasi lobat tong cellphone ko. Tapos, gusto ko pa tapusin yung assignment namin. So, hindi ko makapag-video kasi yung assignment na dito sa cellphone. So, hinantay ko muna malagyan ng battery ng konti. Yung exam namin, hindi ko magets yung AC. Ginawa ko na lahat, nag-type na ako sa Google. Tinanong ko na sa Meta. Hindi ko pa na magets. So, sinat ko yung namin, ustad namin. Tinanong ko kung ano ba yun. Ano ba minimin na doon? Kaya ko konti lang yung kanin na nakuha ko yun. Dami pala. Anghang. Di ba yung umuulam ng chichirya? Ah! Ulo. Naalala ko yung mother ko. Hindi siya umiinom ng tubig hanggat hindi pa siya tapos kumain. Kasi daw mabilis ka daw mabusog pag uminom ka ng tubig habang kumakain. Ako naman, pag hindi ako uminom ng tubig, parang hindi ako makahinga. Kailangan ko talaga ng tubig. Bago kumain, kailangan may tubig na sa harap ko. Ay, magre-research ako para sa reporting namin sa Thursday. Monday pa yun. Next Monday. Tapusin ko lang ito. Alhamdulillah. Kailangan ko kaya ito, try ko. Ayun. Yan, parang mas okay siya. Yung kasama ko sa work, nag-order kami ng stamp. Yung parang pang stamp na para piniperm. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko.
nag-order ako, tapos in-invite ko sila kung gusto ba nila mag-order. Nag-order naman sila lahat. Hindi ko binibenta, in-order ko lang sa Lazada. Tapos, pag-receive ko, binayaran ko na, diba? Kasi, kailangan bayaran ko na kasi para ma-receive na nila dyan sa baba. Kasi nga nasa work ako. So, kahit wala ko dito, pag nabayaran na siya, nire-receive lang ng security namin, tapos kinukuha ko pag dumarating ako. So, binayaran ko na siya. Pagdating dito, tinry ko na yung mga stamp. Mali yung ano niya spelling, yung assistant. Basta mali yung spelling. So, anong nangyari? Pinakita ko sa kasama ko, ayaw niya kunin. Akala ko may mali yung ano, yung inorderan ko yung shop. Ako pala yung mali kasi sabi na kinapipis lang daw niya yung pinasa kong names. So, ako yung mali. So, ang nangyari, hindi talaga binayaran ng kasama ko. Sabi na ayokong bayaran. Hindi kinuha. So, nawalan ako ng 129 pesos. Kasalanan ko naman yun kasi kasi naano lang ako kasi diba, 129. Pwede ko nang pang lunch yun na 2 araw. Kaso, walang choice. So, yun. Hindi pa naman nila ako nababayaran. Pero bilis lang siya dumating. Siguro 4 days. Tapos, maganda siya. Siguro pag may time, papakita ko siya sa inyo. Tomorrow, mag-video ako ng 3 to 4 p.m. Pero, sana makapag-video ako kasi pauwi na ako ng 3. Kaya, sana may video ako. Hinihintay ko nga yung yung schedule namin sa next cut-off para ma-schedule ko na yung mga gagawin ko. Totoo, natamad ako mag-study. Hindi siguro ako mag-study today. Iayusin ko lang yung mga schedule ko, yung mga gagawin ko. Para siya, para organize. Anong oras na ba? 4:01. So, yun na yun. Bye po.